Mapagpalang araw mga kahabi, all Indian Ringneck Hobbyist at all member of Indian Ringneck Philippines ay inaanyayahan po tayo to join a seminar. So magandang pagkakataon po ito para sa ating mga hobbyist at mahihilig mag-alaga ng Indian Ringneck at mga ibang ibon. Ito po ay merong gaganapin na seminar regarding sa pag-aalaga ng ibon. So nais po muna natin pasalamatan ang ating sponsor or nag-create ng ganitong klase ng seminar at nagmungkahi ang ating kahabi na si Hilario Ridado. Shoutout po sa iyo kahabi. Siya po ay ang nagsimula na mag-organize ng ganitong seminar patungkol sa ating mga hobbyist sa Indian Ringneck. Ang sabi niya po, "Good morning. The member of Indian Ringneck Philippines are glad to invite all Indian Ringneck hobbyists to join proposed seminar." So meron po tayong seminar. Kailan po? Ang date po nito ay sa October 12, 2025. So, pwede nyo na pong i-mark sa calendar itong date para sa ating seminar. Ang oras po nito ay 2:00 ng hapon. Ang venue po nito mga kahabi ay sa New Alabang, Muntinlupa Public Market Hall 2. So, kung malapit po kayo sa Muntinlupa, ay pwede nyo po itong, pwede po tayong pumunta. At sa mga nagnanais man na makakaratig bayan, karatig lalawigan o karatig probinsya na makadalo ng ganito. Dahil ito na po yung pagkakataon natin na makapagtanong at makapakinig patungkol sa ating mga agam-agam sa ating kaisipan regarding po sa pag-aalaga ng Indian Ringneck. So yung proposed program nila ay ang tatalakayin na dito kahabi ay sa regarding po sa Republic Act number 9147 and Department Administrative Order o yung tinatawag na DAO issuance permitting this law. How come with a common law and DAO? So yun po yung DAO. Regional offices have different rules in the implementation. So, yun po ang pag-uusapan kung bakit iisa lang naman ang ahensya at isa lang naman yung batas at isa lang din naman yung Department Administrative Order, pero bakit magkakaiba sa pagpapatupad nito sa mga regional offices sa magkakaibang lugar? Have a different rules and implementation. This have caused misunderstanding among birds hobbyists. So ito po yung magiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng mga mag-iibon. So yung tatalakayin din po dito sa seminar ay patungkol po sa Certificate of Wildlife Registration o yung CWR, the procedure and requirements to apply sa kung paano at kung ano yung mga kakailanganin. So yung mga hindi pa po nakakaunawa regarding po sa pag-apply ng Certificate of Wildlife Registration ay ito na po yung ating pagkakataon. So meron po tayong mga speaker guest na dadalo mula sa DNR po at sila po ay magpapaliwanag. So at pangatlo na topic sa program ay yung Wildlife Farm Permit o yung WFP, to procedure and requirements to apply and advantages over the CWR. So, paano po yung hakbang at mga requirements naman nito sa pag-apply ng CW Farm Permit at ano naman yung advantages nito sa CWR. So, ano ba ang kanilang pagkakaiba sa permitin na to? Yung CWR at yung Wildlife Farm Permit. So, maganda talagang pag makadalo nito at makapakinig regarding po sa mga nagnanais na makakuha ng permit. At yung pang-apat
na tatalakayin sa program ay yung local transport permit. Alam naman natin na lahat ng transaction ng pag-avail ng ibon ay kinakailangan na merong local transport permit. The procedure and requirements to secure its purpose and limitation. So paano pang hakbang at kung ano raw ang ating mga kakailanganin para makapag-apply ng LTP. So yung panglima po, yung quarterly breeding report. The purpose and the importance of such report. So ito, tatalakayan din dito sa quarterly breeding report kung bakit nga ba tayo kinakailangan na magpasa ng quarterly breeding report at ano ba ang purpose nito at ano ang importansya nito sa pagre-report. So yun po ang maganda nating mapakinggan dito sa seminar na ito. Yung pang-anim po, yung CITES and non-CITES bird. The department rules in keeping and selling. So ito, dito na maunawaan natin kung ano mga species ba ang napapaloob sa CITES at sa mga non-CITES at kung ano ba ang mga rules nito sa pagkikip natin ng mga ibon at sa pagbebenta. Napakaganda talaga ng mga topic dito sa seminar na to. And yung pangpito natin, yung bird leg band. So yun din po ang ating tatalakayin, yung DNA requirements or application sa bird leg band. Kung ano ba yung kahalagahan nito, kung bakit tayo merong kailangan na paglalagay ng leg band sa ating mga ibon. So last but not the least, ang tatalakay sa programa ay yung deed of sale, deed of donation, and deed of exchange. So ano ba itong mga to? Para saan ba ito? So yun ang mga tatalakayan natin, yung mga tinatawag na DOS, DOD at DOE. So ano ba yung kahalagan nito? Sino ba dapat magbigay nito? Saan ba dapat kukunin nito? Sino-sino lang ba ang pwedeng bigyan? So magandang talagang mapakinggan natin ito sa seminar nito. Bukod dyan kahabi, meron pa tayong speaker regarding naman sa magmumula naman sa maritime department or maritime police. So ang maritime speaker naman po ay magpapaliwanag naman sa atin patungkol sa mga dahilan ng pag-arrest, yung reason of arrest. So kung bakit nga ba tayo inaaresto, at yung the right of the arrested person, at kung ano naman yung ating karapatan na nahuli bilang isang mga nagiging illegal. So kasi kung huli lang naman tayo kasi nagiging illegal possess tayo or illegal trade. So ano naman daw yung karapatan natin sa mga nahuhuling mga hindi nakatugon or hindi nakasunod sa batas. So yun, papaliwanag po ng maritime speaker. And pangatlo po, yung procedure in the execution of arrest. So paano ba yung mga hakbang at paano ito i-execute sa paano mga nahuli. Siyempre meron ito mga batas na dapat din sundin kung paano nga ba ang tamang procedure at kung paano nga ba ang tamang pag-execute doon sa mga nahuli na mga kababayan natin or mga kahabi natin or mga kapwa mag-iibon. So yun po ang maganda na mapakinggan talaga natin at para maisip natin kung anong dapat hakbang ang ating gagawin. So yun po, pag natapos na po yan ay magkakaroon po ng break time. So yan, habang nagbe-break, pwede tayo mag-banding-banding, pwede magkaroon ng open forum doon sa seminar. At bukod dyan, meron pang Indian ringneck breeder. Tapos, paano magbe-breed at paano magpapalabas ng opalin, ng Indian ringneck opalin. Ito po yung mga nauusong mutation ngayon sa Indian ringneck, yung mga opalin mutation. So habang nag-open forum tayo, habang nagbe-break time, ay pagkatapos niya na meron ding bird sales
all breed of birds. So sa mga nagnanais naman na maka-avail ng mga Indian ringneck, ay ito na po yung ating pagkakataon na makapasyal dito sa seminar nito. At pagkatapos dyan, merong fellowshipping to follow. So yun, mga pagbabanda tayo. Tapos sa lahat ng mga birds vloggers are invited to post live screening. So ito maganda sa mga nagbablog dyan, sa mga kahabi natin na nagbablog regarding po sa mag-ibon, ay lahat tayo po ay iniimbitahan na i-vlog natin ang live screening sa ating seminar, at para mapanood din ng ating mga kahabi na hindi nakadalo dito sa seminar na ito. And the bird sale, sa lahat ng mga, meron din silang mga binibenta. So itong mga binibenta nito, tiyak meron ito mga kaukulang dokumento. Dito na po tayo makakapagsimula na makakuha ng mga requirements, at mapakinggan natin kung bakit mahalaga na merong requirements at kinakailangan na iparehistro natin sa DENR. So mga kahabi, paalala lang po na meron po itong entrance fee. Ang entrance fee po ay 500 pesos lamang po. So include na po rito yung pagkain, food, and certificate of attendance. So yun, napakaganda po dahil meron tayong matatanggap na certificate of attendance dito sa proposed seminar na ating dadaluhan. And ang maganda pa rito, meron pang free Indian ringneck bird raffle. So marami talaga tayong tsansa na pagkakataong makakuha ng bird raffle. At meron din pong made to order t-shirt. So pwede rin po tayo magpagawa kung sa mga nais na maka-avail ng made to orders t-shirt. Ang payment po through GCash, to be postponed po later. To be posted later po yung kung kanino i-send yung payment. So please add your name if you wish to join the proposed DENR sanctioned seminar. So ito po yung mga kahabi na nagpalista na dito sa proposed seminar. So kung nais niyo po mga kahabi na dumalo, ay pwede po nyong isama ang inyong pangalan dito sa gaganapin na proposed seminar. So ulitin po natin, kung kailan po ay ito po ay gaganapin sa October 12, 2025. Sunday po ito, linggo, alas 2 po ng hapon. Ang venue po nito ay sa New Alabang, Muntinlupa Public Market Hall 2. So sa mga nagnanais na makadalo, ay mark your calendar na po para hindi niyo malimutan ang magandang pagkakataon na seminar nito. So yung mga katanungan, yung mga nagtatanong sa atin regarding patungkol sa mga DENR, sa pag-aalaga ng ibon, ito na po yung ating pagkakataon. At sa mga kahabi natin dyan na lagi nagko-complain na maraming mga nagbebenta ngunit hindi nuhuli, ito na po yung ating pagkakataon na itanong natin dito sa maritime speaker na kung bakit yung mga ibang mga nagititinda ng mga species ng mga ibon ay hindi nahuhuli, ngunit sa online na nagbebenta ay nahuhuli. So ito na po yung pagkakataon, grab the opportunity para maliwanagan po tayo sa pag-aalaga ng Indian ringneck. So muli, nagpapasalamat tayo kay Kahabi Hilario Ridado sa kanyang pagpupursige na maging katuparan. So si Kahabi Hilario Ridado po ay sumulat pa sa DENR NCR para sa ganitong proposed seminar. So nais ko lamang po na ibahagi sa inyo yung letter ng ating kahabi na si Hilario Ridado sa NCR, DENR NCR. So, request for DENR seminar resource speaker. So, ang speaker nito ay magmumula talaga sa DENR. So, talaga na maliliwanagan tayo at step by step ang mga
itatakel sa topic natin ito. This is the connection. So, i-address po natin kay Attorney Matias ng DNR NCR. This is to connection with the bird breeder different opinion in the implementation of the DENR rules. The Philippine Indian Ringneck Chat Group wish to educate our member and possible the public through a form of seminar by the DENR resource speaker. Also, we may request that the attendees be issued a certificate of attendance to this seminar by your office to be recognized. So, napakaganda po ng hangarin ng ating proposed seminar na to. In relation to this, we may request from you a good office resource speaker to explain and the procedure of the following. So yun po yung mga nabanggit natin na mapakinggan natin yung ating nais malaman regarding po sa RA 9147 sa Department of Administrative Order, yung DAO, DAO, yung Certificate of Wildlife Registration, Wildlife Farm Permit, Local Transport Permit, Quarterly Breeding Report, CITES and non-CITES, Bird Leg Band, Deed of Sale, Deed of Donation, and Deed of Exchange. So ito po ay lahat ipapaliwanag sa atin ng ating butihing speaker mula sa DNR. So maraming po salamat at sa mga maritime speaker, sa Department ng Maritime Police. So ito na po yung pagkakataon natin na may tanong sila sa mga ating mga agam-agam sa kaisipan kung bakit maraming mga nahuhuli na mga nagbebenta ngunit yung iba hindi naman nahuhuli. Dito tiyak na maliliwanagan tayo sa kanilang mga kasagutan. Hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa ating talakayan. So mga kahabi, kung nagustuhan itong talakayan natin at sa mga darating na seminar, ay hope magkita-kita tayo doon. At kung nagustuhan ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Yung topic natin, ang content natin dito ay regarding po patungkol sa buhay mag-iipon. Sa mga seminar na darating na All Indian Ringneck Hobbyist and all member of Indian Ringneck Philippines ay makadalo sa seminar na ito. So, maraming pong salamat at nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta at mga patuloy na mga silent viewers dyan. At shoutout din po sa inyo, Carl John Luna, shoutout po kahabi, si Jaiho, maraming po salamat sa inyong pag-assist. At si Joji Giriba, shoutout din po kahabi, maraming po salamat. At successful po yung check-up ng ating Indian Ringneck. So maraming po salamat sa inyong pag-assist. At sa kay Vincent C. Abaleta, Jocelyn Alvarez, Ali Cardona, shoutout po sa inyo. Si Rogel Ramos, Silverino Bariso Culagong Jr., shoutout po sa inyo. Si Topi Kahabi, si Roblin Aquino II, shoutout po. Si Yuan Daniel, si Delmar Serba. So long time no see, Kahabi. Kumusta na po? Si Kahabi Delmar Serba, shoutout po sa inyo. Si John Kevin Simangan, shoutout po. Si Juan Arwin Gilas, shoutout po Kahabi. Si Victor Aguila, Alberto Ramos, Corman Malag, shoutout po sa inyo. At last but not the least, si Manuel Acosta, shoutout po. Shoutout po mag-iibon ng Muntinlupa exclusive at kay Cap Allen Presnida Ampaya. So shoutout po sa inyo kahabi sa lahat ng mga mag-iibon sa Muntinlupa exclusive. At shoutout din po sa inyo Emmanuel Acosta. At sigit po sa lahat, shoutout po sa inyo Kapitan Allen Presnida Ampaya. Shoutout po. So malapit po dito sa lugar ni Kahabi Allen Presnida Ampaya, gaganapin ang ating seminar dito sa Muntinlupa Public Market Hall 2. So kita po tayo doon mga kahabi, sa lahat ng mga mag-ibon at sa lahat na gusto sa makapakinig at makadalo sa
seminar sa darating na October 12, 2025. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pag-aalaga ng ibon, lalong-lalo na po yung pagkakataon na to. Ito na po yung pagkakataon na marami tayong matutunan. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.